Good morning mga kalay. Oras natin ay 6:30 ng umaga. Maaga tayo umagas. Mga alas 5 pa lang nagising. Alas 5 dahil kasi ngayon pupunta tayo sa kabilang isla, sa may isla ng Lanay. At meron tayong pupuntahan doong hotel para mag-present ng hilot. Kasama ko ngayon si Sunny. And andito na kami sa may airport, sa may Lanay Air, para sumakay ng private jet. Ayun na mga kalay, maiwanan na kami ng aeroplano. Dito kami sa Lanay Air, papunta sa isla ng Lanay. And wish us luck. Ayun mga kalay, kakaibang airport pero maliit lang kasi maliit na isla. At yung isla ay mayroong sariling airport. So punta na tayo, pasok na tayo sa Lanay Air. Ayun mga kalay, on board na ako sa Lanay Air, puntang Lanay. Ayun sila Sunny at Darcy. So handa na kami lumipad at mag-present sa Sansay Lanay. See you soon! Yan ang tayo mag-jet ng isang ay nag-iklono ni Tuwatang Pele na Hawaii. So yan ang Hawaii wala sa itaas. Akala ko hindi ko makikita siya, pero nakita ko rin siya ngayon. Ito yung Diamond Head. Talagang nanood ako sa Google Maps na tinanap ko siya. Alas Mega. Ito ngayon ang karagatan. Pero iniisip ko kung nasan tayo ng Ewa Beach. Doon, mga kapitbukan. Tapos ang dami ng mga tao. Kumpul-kumpul ang mga tao, ang mga bahay. Hindi. Parang kumpul-kumpul. Pero mga susunod na esena, bandero. Parang bagal ng aeroplano. Pero kasi kaya hindi makataas. Ganda. Pero nakikita rin pala pag nasa taas yung kabilang isla, iba pang mga isla. Palayo na tayo ng Cubao. Parang yung nakikita ko. Pero pag tayo ng plano. So, nag-asa nila kung ano makikita ng tao dito. Siyempre, nagkakaroon sa mulo. And parang airport na tato. So, iilang sa airport. So nandito na tayo sa isla ng Lanay at napakatahimik ng lugar na to. Walang katao-tao pa, pero may mga sasakyan, may airport, so may tao. Hanap lang kami muna ng ito, may cigarette butts, so mag-iwas tayo. At yung tenga ko parang meron pa rin barado, gawa ng air pressure. So maganda siya, tahimik. Inhale, exhale.
hindi pa polluted, hindi pa hindi pa naguguluhan. So dito lang muna ako, andun sila. Teka lang ha, yes muna tayo. Ayan ang mga kalay, grabe kalawak ng lupa, ang layo ng mga tao. Pupunta tayo dito sa kagubatang ito dahil ito yung Sansay Lanay. Pumunta lang tayo dito para magsigarilyo, pero babalik na ulit tayo dun sa meeting area natin o kung saan tayo magpipresent. Actually, parang sala-sala, sosyal ng mga tao dito, at yung place is parang gubat talaga. Kasi parang napansin ninyo, di ba, paglapag ng eroplano nakita nyo walang kabahay-bahay, kukunti lang bahay dito. Sabi ni Darcy, yung naka-coat na black, green at yellow, sabi niya mga bilyonaryo daw ang mga tao dito. Although siyempre marami ring Pilipino daw dito, kaya nga lang hindi ko pa makikita kasi nga ito yung pinuntahan ko. So kung makikita nyo, ang ganda. Bakit nga ba nagiging basehan natin yung ganda ang gubat? Kasi nga hindi tayo madalas nakapupunta ng gubat, kaya ito yung parang nagiging standard natin kagandahan. See, ang tree formations, pansin nyo ba? Magical, di ba? At ang goal natin ay sana makuha tayo dito, not to work. Paano ba? We work kundi tuturuan natin yung mga staff nila paano manghilot. At yun ang presentation na ginagawa natin ngayon dito sa Sansay Lanay. Pero habang nagpapresent tayo, gusto kong ipakita ang lugar. Panay gubat lang siya muna kasi pumunta tayo ng parking lot, at mamaya paglabas makikita mo sila Darcy at Sunny. They are couples and business partner, at ako yung katrisam nila. Hindi naman katrisam, kasama ako sa board of directors nila sa bahay Hilom dito. Yan, diba parang nasa gitna siya ng gubat, nasa gitna siya ng bundok. So as much as possible they maintain the place at pinagaganda nila, no? May mga tao din na nakatira na dito or naka-check-in or whatever. So dito si Sunny, nakakita siya ng halaman na tagupaypay. Ayun ang tagupaypay, pinagpaplanuhan na naman ni Sunny. So ayun siya, no? Hindi tayo pipitas, baka pagalitan tayo, pero let us look around first on this venue. So it was so beautiful garden, at ito yung pathway nilakaran ng tao, pero at least hindi sinasabing keep off the grass, still forested at napakaganda. So 5 minutes walk yata pabalik dun sa ating ano. Kaya lang meron ako naamoy ng halaman na medyo toxic sa pang-amoy ko, masyadong matapang. So nagre-release sila talaga ng oxygen, di ba? Pero ang oxygen na yun parang na-threatened yung halaman, kaya nag-release siya ng fumes. Ngayon wala na akong naamoy. So ayun, silip tayo sa pool area nila. Silip lang. Oh, may tuko. So ito yung pool area na napakaganda. So pool and whirlpool rules. So it was so beautiful. Yung mga bench nila, kung may maliligo, so gubat pa rin siya. So parang isang paradise within the forest. Gandang umaga po. Kakaibang halaman, no? Meron ng mga bulaklak. So dito yung mga halaman nila, nakikita natin bulaklak, pati yung aloe vera, diba? So ito yung exercise pavilion. Hindi na natin pupuntahan, dinaanan lang natin, and then we go here. I don't know, no, I think we still move further, lakad pa tayo para
pumunta doon sa meeting room natin. I think massage area. So 5 minutes na nalakaran. So ito yung sensei. Alam ko Japanese word yun na pangalan teacher. Ang bulaklak nga ay nasa sahig. Pwede natin gamitin for treatment yan. Yan na. Lahat na mumulaklak. Diba anthurium ang tawag dyan? Puting anthurium. Good morning. Good morning. Hindi ko alam kung anong tawag dito sa halaman na yan. Ano bang tawag dyan? Hindi naman siya saging, di ba? Ito I think gumamela. Pwede rin natin gamitin pero walang bulaklak. At kawayanan. Pagod ako Paano ba? Hindi ko alam kung saan itong tinuturan na. Staff entrance. Lakad pa rin. Talagang nasa kagubatan yata tayo. At then ito na, nagkaroon lang tayo ng break, pero pagbalik natin sa kwarto tatrabaho na ulit tayo. Are we on this place? Ito nga yata. Ayan. So pinipicturean nila. Yan, nakalock siya. It was locked. At ito. So, dito na lang tayo mga kalahi. So, abangan nyo na lang ang paglabas muli namin. Bye-bye! Ayan na nga mga kalahi. At nakabalik na tayo sa Eva Beach. At nandito na ako sa aking kwarto. Sa Cottage 5. So, The Lawn, Eva Beach, Honolulu, Hawaii. So, ito na talaga mga kalahi ang huling araw natin dito. Although, bukas po, alas 10 ang biyahe natin sa Honolulu, papuntang airport. Alas 10 tayo, alas dito, papuntang airport. And then, biyahe natin ay alauna ng hapon. Pero darating tayo sa Pilipinas ng alas 6 ng gabi. So hanggang dito na lang muna tayo mga kalay. Kung nagustuhan niyo po ang aking video, bigyan niyo po ako ng thumbs up. At gayon din, kung bago lang po kayo nakapanood sa akin, ay mag-subscribe po kayo. At i-hit na rin ang notification bell para makatagap kayo ng update sa bawat pag-upload ko ng video. So hanggang sa susunod muli, ako ang Apadman ng Templang Antonio ng Luntiang Agama, nagsasabing mayari na, pag-asatin, paalam.